Values Education 8, Quarter 1, Learning Competency 1B. Napatutunayan na ang emosyong nararamdaman ay nakatutulong upang lubos na makilala ang sarili at makatugon ng wasto sa mga nararamdaman sa bawat sitwasyon tungo sa pagpapaunlad ng sarili at ugnayan sa kapwa. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang aspeto ng ating pagkatao, ang ating emosyon. Pero hindi lang basta pag-uusapan. Aalamin natin kung paano ito nakatutulong sa pagkilala sa ating sarili at sa mas maayos na pakikitungo sa ibang tao. Noong 1970s, isang psychologist na si Paul Ekman ang nagsabing may anim na pangunahing emosyon na nararanasan ng lahat ng tao saan mang panig ng mundo. Ibig sabihin, kahit magkakaiba tayo ng kultura o wika, pare-pareho tayong nakakaramdam ng kaligayahan, kalungkutan, takot, pandidiri, galit, at gulat. Lahat ng iyan ay normal at bahagi ng pagiging tao. Kaligayahan. Ito ay damdaming may kasamang kasiyahan at kagaanan ng loob. Ito ay nagpapalakas ng ating kumpiyansa at positibong pananaw. Kapag tayo ay masaya, parang ang gaan-gaan ng pakiramdam, di ba? Mas gusto nating makihalubilo, tumulong, o gumawa ng magaganda. Ang mga kaugnay na emosyon nito tulad ng kagalakan at pagmamalaki ay nagpapakita na kaya nating magpasaya ng iba. Kung naiintindihan natin kung kailan at bakit tayo masaya, mas alam natin kung ano ang nagpapasaya sa atin at doon natin mas makikilala ang ating sarili. Halimbawa, nakatanggap si Juno ng simpleng sulat ng pasasalamat mula sa kanyang kamag-aral. Napangiti siya at natuwa. Ang saya ay tumutulong upang makilala ang kabutihan sa sarili, tumugon ng positibo at mas mapatibay ang ugnayan sa kapwa. Hindi lang simpleng ngiti ang dulot ng saya. Ito ay emosyon na nagpaparamdam sa atin na tayo ay mahalaga. Dahil sa natanggap na pasasalamat, mas nakilala ni Juno ang kabutihang meron siya at mas naging bukas siya sa pagpapakita ng kabaitan sa iba. Kalungkutan. Ito ay damdamin ng kawalan, kabiguan o pangungulila. Ito ay nagtutulak sa atin na magmuni-muni at kilalanin ang sarili. Sa buhay, hindi nawawala ang kalungkutan. Nalulungkot tayo kapag may nawawala, nasasaktan o nadidismaya tayo. Pero hindi ibig sabihin nito na tayo ay mahina. Ang kalungkutan ay isang pagkakataon para magnilay, tanungin ang sarili, at mas lalo pa nating maintindihan ang ating damdamin at pangangailangan. Halimbawa, malungkot ka dahil hindi ka pinili sa group work. Ibig sabihin, gusto mo palang maging bahagi ng team. Doon mo mas nakikilala ang sarili mo. Isa pang halimbawa, tahimik si Atlas nitong mga nagdaang araw. Namimiss niya ang best friend niya na lumipat ng school. Sa halip na itago ang lungkot, nagsulat siya sa journal at kinausap ang nanay niya tungkol sa nararamdaman. Hindi niya ikinahiya ang lungkot niya. Pinili niyang ilabas ito sa malusog na paraan. Dahil dito, nararamdaman niya ang suporta ng pamilya at mas naiintindihan niya kung gaano kahalaga ang koneksyon sa iba. Ang pag-amin at pamamahala sa lungkot ay hakbang sa mas malalim na pagkakilala sa sarili at sa pagpapahalaga sa mga relasyon na totoo at tapat. Takot. Ito ay reaksyon sa panganib o banta. Ito ay nagpapalakas ng paghahanda at pag-iingat. Takot. Lahat tayo ay may ganyan. Pero ang tanong, bakit tayo natatakot? Karaniwan dahil may banta sa atin, pisikal man o emosyonal. At kapag natatakot tayo, naghahanda tayong iwasan ng kapahamakan. Halimbawa, may exam ka tapos hindi ka handa. Natatakot kang bumagsak, kaya mapipilitan kang mag-review. Sa ganitong paraan, ang takot ay nagtutulak sa atin na protektahan ang sarili. Sa pangalimbawa, kinakabahan si Icarus bago ang isang group reporting. Madalas siyang natatakot na magkamali at pagtawanan ng kaklase. Pero sa halip na mag-back out, nag-practice siya at humingi ng tulong sa kaibigan para mas gumaling. Alam ni Icarus na natatakot siya, pero pinili niyang paghandaan ito kaysa umiwas. Natutuhan niyang kaya pala niyang harapin ang takot kung may tamang paghahanda at suporta. Kapag alam mo kung ano ang kinatatakutan mo at paano ito i-handle, mas makikilala mo ang sarili mong tapang. Nakakatulong ito para maipakita mo sa iba na kaya mo maging responsable at maaasahan. Pandidiri. Ito ay pag-ayaw sa bagay na nakakadiri o hindi ka nais-nais. Ito ay nagpoprotekta sa sarili mula sa mga mapanganib o masamang karanasan. Kapag nakakita tayo ng bulok na pagkain o masamang ugali ng tao, nakakaramdam tayo ng pandidiri. Pero bakit?
Kasi ito ay panlaban ng katawan at damdamin sa hindi kanais-nais o hindi maganda. Hindi lang ito pisikal, maaari ring emotional. Halimbawa, may nanloko sa'yo, parang nandidiri ka sa ugali niya. Kaya ang pandidiri ay tulong ng damdamin upang maiwasan ang masasama o hindi kaaya-aya. Isa pang halimbawa, napansin ni Artemis na maraming basura ang iniwan ng mga kaklase niya sa likod ng silid. Nandidiri siya, pero sa halip na magalit o magreklamo, nilinis niya ito at kinausap ng mahinahon ang mga kaklase tungkol sa disiplina. Hindi niya ginamit ang pandidiri para manisi. Ginamit niya ito para magsimula ng positibong pagbabago. Ang pamamahala sa pandidiri ay paraan para maipakita ang malasakit at liderato. Sa ganitong paraan, mas nakikilala natin ang ating sariling mga paninindigan at napapalalim ang respeto ng iba sa atin. Galit. Ito ay damdamin ng pagkairita o pagkadismaya. Ito ay nagsisilbing babala na may hindi tama o may kailangang ayusin. Galit. Isa ito sa mga emosyon na kadalasang mahirap kontrolin. Ang galit ay senyales na may kailangang baguhin o ayusin. Halimbawa, inapi ka, magagalit ka dahil alam mong hindi iyon tama. Sa ganitong sitwasyon, ang galit ay nagiging simula ng aksyon para itama ang mali. Pero tandaan, hindi lahat ng galit ay dapat isabog. Dapat itong ilabas sa tamang paraan. Isa pang halimbawa, nagalit si Ayo dahil sinabihan siyang bobo ng isang kaklase matapos ang recitation. Gusto niyang patulan, pero huminga siya ng malalim at lumapit sa teacher para magkwento sa halip na makipag-away. Alam ni Ayo na galit siya, pero hindi siya nagpatalo sa bugso ng damdamin. Pinili niyang i-handle ito sa paraang mapayapa. Kapag natututo tayong kontrolin ang galit, mas naipapakita natin kung gaano tayo kakalmado at may respeto sa sarili at sa iba. Dito, mas lumalalim ang ugnayan natin sa ating kapwa. Gulat. Ito ay biglang reaksyon sa hindi inaasahang pangyayari. Ito ay nagpapakilo sa atin upang mabilis na maka-adjust. Ang pagkabigla o gulat ay reaksyon kapag may nangyaring hindi inaasahan, tulad ng pop quiz o biglaang announcement. Pero kahit biglaan, natututo tayong umangkop sa sitwasyon. Minsan ito ay nakakatuwa, minsan nakakakaba. Ang mahalaga, matutuhan nating harapin ang sorpresa ng buhay at gamitin ito para mag-adjust at magdesisyon ng tama. Halimbawa, biglang natawag para mag-perform sa isang school program si Zeus, kahit hindi siya handa. Nagulat siya, pero pinili niyang tanggapin ito at ginawa ang best niya sa harap ng lahat. Bagamat hindi siya handa, tinanggap ni Zeus ang hamon. Doon niya na-discover na kaya pala niyang mag-perform under pressure. Sa mga hindi inaasahang pangyayari, mas nakikilala natin ang ating sariling tapang at galing. Dito rin natin napapalakas ang tiwala ng iba sa atin. Ano ang natutuhan natin ngayong araw? Ang emosyon ay natural na bahagi ng ating pagkatao. Ayon kay Paul Ekman, may 6 na pangunahing emosyon na nararanasan ng lahat, saan mang kultura nang galing. Sa pag-unawa sa bawat emosyon, nalalaman natin ang epekto nito sa ating kilos at desisyon. Mas natututo tayong kumalma, makiramay, at kumilos ng tama sa bawat sitwasyon. At kung may kamalayan tayo sa ating emosyon, mas nagiging bukas tayo sa pag-unlad ng sarili at mas nagiging maganda ang ating ugnayan sa mga taong nasa paligid natin. Pagsasanay, piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Alin sa mga sumusunod ang pangunahing emosyon ayon kay Paul Ekman? A. Kasiyahan, B. Pagmamahal, C. Pangunawa. 2. Ano ang ibig sabihin kapag may kamalayan ka sa iyong emosyon? A. Nagpapanggap na masaya, B. Tinatago ang nararamdaman, C. Alam kung ano ang nararamdaman at bakit ito nararamdaman. 3. Paano nakakatulong ang emosyon sa pagpapaunlad ng sarili? A. Ginagabayan ka nito sa tamang pagkilos. B. Hindi ito pinapansin para makapag-focus. O C. Ginagamit ito para kontrolin ang ibang tao. Number 4. Anong emosyon ang nararamdaman kapag may nagawang mali ang ibang tao at tila hindi mo matanggap? A. Galit, B. Kasiyahan, C. Takot. And number 5.
Bakit mahalaga ang self-awareness sa emosyon? A. Para magalit ng mas matindi. B. Para makalimutan ang nararamdaman. O C. Para makilala ang sarili at makitungo ng maayos sa kapwa. Tandaan, ayon kay Aristotle, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Ipinapaalala sa atin ng pananalitang ito na sa bawat emosyon na ating nararamdaman, may pagkakataon tayong mas makilala ang ating sarili. At kapag mas kilala natin ang ating sarili, mas kaya nating harapin ang mga sitwasyon sa buhay at mas mapapabuti ang ugnayan natin sa ibang tao. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Nawa'y may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!